Beats on the beat. Scott? So yun, good morning mga pare ko. Nandito tayo ngayon sa Mecho Cosi sa may Plaridel branch. May stock sila dito ng Grapin 180. Ngayon lang natin nakita. So ngayon lang natin napuntahan to. Nang makikita nyo dito sa likod, yung bagong release nila nung December o November ba yun, na hindi pa nila naipapadala sa mga kasa. So ngayon lang nila naipadala sa mga outlet. So nandito tayo ngayon sa outlet nila sa Mecho Cosi Plaridel branch ng Bulacan. So nandito mga pare ay. Ayan. Ito mga pare ko, dito tayo muna sa mukha niya. Yung mukha niya mga pare ko, mayroon siyang visor dyan. May visor to dito. Ayan. May visor yan. May visor yan mga pare ko, hindi lang nailagay. Kasi ang mukha nito, kung titingnan nyo talaga, yung mukha ng Aerox na to. Aerox. Grapin mga pare ko. Ang mukha nito, parang style Aerox talaga. Makikita nyo. Tapos may mga ship siya dito. Tsaka dito sa gilid, nakalagay may Grapin 180i. Naka-Grapin 180i siya mga pare. Ang kombinasyon ng kulay na to, dilaw tsaka blue. Dilaw at tsaka blue mga pare ko. Tapos yung headlight niya, ayan, makikita nyo may daytime running light siya nasa taas. Tapos LED na rin. Naka-projector lamp yung headlight. Siguradong maliwanag to pag gabi. Projector lamp ang ginagamit niya. May ilaw din sa gilid, kung makikita nyo, napakaganda. Parehas din yan dito sa kabila. Ayan, ganun din ang hitsura niyan mga pare ko. Ayan. Tapos titingnan nyo yung clearance niya na dilaw na patulis para sa tuka. Ganyan ang makikita nyo pag sa harap. Ganyan ang hitsura niya pag nakaharap. Kamukha siya ng Aerox, style Aerox siya. So yan, ito yung bago na Euro Grapin 180. Tapos dito sa gilid may nakalagay na Euro Motors. May sticker siya na yan, na dilaw tsaka puti tsaka blue. Dito naman tayo sa baba, naka disc brake siya, ganyan, kulay blue ang astig. Malaki yung allowance niya sa baba. Pwede pa maglagay ng mini driving light. Tapos ayan yung brake caliper niya, dalawa. So mga pare, ayan. So ang size ng gulong nito ay 180 by 14. Tubeless na rin mga pare ko. Tubeless siya. Tapos makikita natin dito sa side niya, sa gilid niya, patulis mga pare. Ayan, patulis siya. Ayan. Maganda yung hogis ng shock niya. Tapos may logo sa dito na Euro Motor. Dito tayo ngayon sa button switch niya. May passing light siya. Ito may passing light. Maliit lang yan, hand grip niya. Maliit lang. Tsaka, ito yung high and low sa switch. Signal light. Tapos busina.
May busina siya. Naka-digital panel na rin siya. Ayan, oh. Maganda yung digital panel niya. Malupet. Tapos may logo siya dito na Euro. Ayan. Ito kasi dito may visor yan dyan nakalagay. Kasi ito yung switch niya sa auto stop engine system. Para sa nata-traffic ka, automatic mag-o-off yung makina. Switch ng headlight. Pinaganda nito mga paragoy, may switch siya ng headlight. Di gaya ng iba na automatic may ilaw na siya. Ito yung electric start. Pinaganda nito yung susi nito mga paragoy. Ayan. Ito yung susi niya. Keyless na siya. Ayan. Ang kinaganda nito, keyless na, hindi mo na kailangan, pipindutin mo na lang yung susi. Nandito na yung mga switch button niya para sa upuan tsaka sa gas. Gas tank niya kung magpapagasolina ka. Tapos pagdating dito, may packet siya dito mga pare. Packet ba to? Hindi natin mabuksan ha. Paano ba to? Packet ba ito? Packet. Basta may packet siya dito sa loob, hindi natin mabuksan. Hindi natin mabuksan. Nandito yung charger. Mga pare. Diyan yung charger niya. Tapos ganda ng itsura niya, nandito yung tank eh. Pag magpapagas kayo, nandyan na rin. Tapos pagdating dito sa upuan niya, ang kinaganda ng upuan niya mga pare ko, maganda yung husky ng upuan niya. Yung seat ng upuan niya maganda, siguradong hindi kakapit. Saka naka-camelback. Naka-camelback na rin siya mga pare ko yung upuan. Maganda yung style ng upuan niya oh. Kita niyo nyo dito may parang plastic. Pati sa upuan ng backride ng Tapos makikita natin dito sa gilid. May sticker siya. Sticker siya na ganyan. Nag-refill. Tapos yung sa footrest, yung apakan ng backride natin. Yan yung apakan natin. Dito sa likod may makikita tayo na Griffin 180. So, ito yung tangke niya. Ito yung sa panggilid. Ito yung sa air filter niya mga pare ko. Medyo pahaba yung air filter niya. Ang maganda sa cover ng sa crankcase niya sa panggilid, kinaganda niya, dalawa kulay, silver tsaka black. Toton siya mga pare ko. Tapos may nakalagay na Euro Motors. 180 na itong motor na to mga pare ko, 180i. Ang ano ko lang dito, wala siyang cover dito. Dapat may cover siya dyan. Para pag ano, hindi man lang tatalsikan ng putik sa loob, dapat nalagyan man lang ng cover dyan para secure na secure yung makina natin dyan. Sang kinagandaan din nito, yung shock niya may baso na, nakabaso na yung shock niya mga pare. Maganda siya. Yan, dito sa panggilid. Tapos may mud cover na rin siya, mud guard. Ayan. Ang size ng gulong natin nito ay ayan, malaki. Malaki yung gulong nito mga pare. 120/70 by 14. Tube type na rin siya mga pare. Tubeless to ah. Tubeless itong ano natin, itong gulong. Tapos dito sa gilid, sa likod, nasa kabilaan yung signal light. Puro digital yung signal light niyan mga pare. Tapos dito makikita nyo, may ilaw siya ng para sa plaka natin. Tapos yung puwet, maliit lang yung pinaka brake light, stop light niya dito. Ayan lang. Yan lang yung style niya. So yun, makikita nyo dito pag nasa likod tayo, wala siyang grab bar. Mainit. Wala siyang grab bar mga pare ko. Bali pa ang backride natin.
May butas yan dito. Diyan lang hahawak. Yan. Wala siyang grab bar. Dito sa gilid, ganun din. May logo sa Griffin 180. Yan. Ganon din yung shock, dibaso din. Tapos may naka-disc brake sa likod. Ayan. Naka-disc brake siya. Yung sa exhaust pipe natin, may cover naman siya ng plastic. Ayan, yan. Ito mga pare ko, naka-liquid cold na rin to. Itong 180 na nila ng Euro. Yan. Ito yung lagayan ng coolant. Yan yung carburetor niya. So yung makikita nyo sa loob, ganun oh. Yan. Doon sa loob, ang ano ko lang dito, dapat may cover. Kasi siyempre tatalsikan pa rin ng ano yan, ng potek. Ganyan din ang makikita nyo dito sa kabila sa side. Yan. May sticker din siya dito na ganyan. Yan. So yun, nakita nyo lahat yung mukha ng Euro Griffin. Tapos may logo siya dito na Euro. Ayan, yung harap nyo mga pare ko, yung signal light. Ayan na. Nasa baba signal light niya. Pati dito sa baba. So yung harap nito, yung mga ilaw nito mga pare ko ay LED lahat to. Mga LED lights. Napakaganda ng forma, napaka-astig, napakalupit. Dito lang yan sa Michokosi Plaridel branch. May stock sila ngayon dito na isa. Maganda yung kulay nito, dilaw tsaka blue. Ganun ang forma niya. Tsaka maganda siya kung uupuan mo, komportable. Ang ganda ng upuan. Naka-camelback na rin. Maganda siya, malaki mga pare. Ang ganda ng forma dito. Medyo kung makikita nyo dito sa ano niya. Ayun na. Yung sa apak ng paa. Okay naman. Hindi naman siya maliit. Saktong-sakto yung paa natin. Pati dito sa kabila. Yan. Komportable ka dito pag umupo. Pag ito yung magamit mo mga pare. Ayun o. Maliit lang. Ayos na, ayos na. Okay na, okay. Ayos na, ayos yung stand nila. Digital siya. Malakas. Asahan natin itong mga pare ko. Siguradong malakas yung brake na to. Kasi harap likod, naka-disc brake na siya. Tsaka maganda yung ano maganda pagkasakay ko ngayon, maganda yung bounce ng shock. Yung shock niya, so maganda talaga, nagpe-play dito sa harap maganda siya. Kasi halos lahat naka LED na. At saka yung brake nito mga pare ko, naka CBS na. Ayan CBS na. Ibig sabihin naka-combi brake siya. Pag mag-brake ka sa kanan, 70 sa kanan, 30 sa harap, naka-combi brake. Kasi yung sa ano nito, disc brake na rin. Ayan. Disc brake na rin siya pag sa dating sa likod. Sigurado ka sa braking power nito, nakakapit talaga kahit umuulan, kahit madulas. Kinaganda nito. Ayan. Ganyan ang itsura ng Griffin 180. Scott?
Ayun mga pare ko, napanood nyo yung Grapin 180 ng Mitsukoshi. Meron na sila dito. So yung price nito mga pare ko, bale, ilalagay ko na lang sa screen natin. Yung cash price, yung down payment, tsaka yung installment nila. Para sa 3 years, 2 years, 1 year. Meron sila dito mga 1.5 year, mga ganun, 2.5. Basta meron. Ilalagay ko na lang sa screen natin tungkol sa Grapin tsaka yung sa mga requirements nito. Ito ang kinaganda nila. Meron sila din dito na Samurai. Ito yung Samurai, yung pinakasikat din nila. 150 yan. Ayan. 5,000 lang down ng Samurai. Ayan yung price nila. 155 yan ha. Ayan. Yung green. Ito yung Samurai FI 155. Yan. 5,000 yan. 6,000 yan. Ito yung matte black. May kulay ng mugs. Yan. Ito yung Samurai nya. Yan. So yung mga pare ko, andito tayo sa Mitsukoshi. Ito yung mga stock nila. Marami sila dyan. So yun mga pare ko, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo man itong video na to, huwag nyo kakalimutan paki-like, paki-share, tsaka paki-subscribe na rin. So gustong kumuha nito ng Yoro Grapin tsaka mga motor ng Mitsukoshi, marami silang mga stock dito. May Samurai sila dito. Meron din sila dito mga second hand. Ayan, mga second hand sila, mga yan. Tapos yun mga brand new yun. Shoutout muna tayo kay Sir JP Lopez po. Ayun, shoutout kay Sir JP Lopez. Siya yung nagbigay sa atin ng price tungkol sa mga installment. Ayan. Sir, kung sakaling may mag-a-apply sa inyo dito sa outlet nyo dito sa Mitsukoshi. Ano lang po, valid ID lang po kailangan. Tapos yun po, mga 1-day process lang po dito. Kaya po mabilis ma-release yung mga motor natin. So, valid ID, wala na sang co-maker yan? Meron po. Valid ID rin po ng co-maker rin po. Tapos barangay clearance. Yan.
Yun po. So, isang araw lang, tapos kung sakaling ngayon mismo i-CCI, automatic may re-release na. Yes po, sir. Pwede po. Kung sakali man pong mag-CI ng mga tanghali, mga hapon po, pwede na po i-release. Pero kailangan, pagkatapos yung may CI, dapat may pan-down na kayo, ha? Dapat may pang-down. Kasi kung wala pa kayong pan-down, baka mamaya, kinabukasan o ilang araw pa, bago nyo may labas yung motor, kahit approve na kayo sa CI. Di ba? So, yun, maraming salamat kay Sir, JP Lopez po. ayun kay Sir JP Lopez sa mga staff nila, kay Ma'am. Hi Ma'am, ayan, shoutout muna at saka kay Sir, ayan. Ayan yung mga staff ng mga Michokosi dito sa Plaridel branch, malapit sa may Walter Mart. So hanggang dito na lang mga pare ko, huwag niyo kakalimutan, Madex Motovlog. So peace out.